Okay, what's up mga ka-insect langga, no? So, ka-ready po tayo kasi punta po tayo ng bayan. Ayan, may bibilhin lang po tayo mga ka-insect. Kasama ko si Langga at si Father. Ayan, no? So, ayan. Okay. Sige, dyan lang ko ya kay mag-drive na mi. So, ayan mga kalangga, no? Nakarating na tayo dyan sa lungsod. And before anything else mga kalangga, kailangan muna nating dumaan sa simbahan. Kasi kailangan natin magpasalamat sa lahat ng mga blessings na dumating sa atin mga kalangga. Sa araw-araw, sa good health, ng pamilya natin, sa lahat ng mga mahal natin sa buhay mga kalangga. Kaya kailangan natin yung ipagpasalamat sa Diyos. Kaya unahin mo na ang simbahan before anything else mga kalangga. Kaya yan, nagtiri kami ng kandila, kami ni Papa, kami ni Insik. Because Sunday din po kayo yun mga kalangga. Kaya ayun, isa po talaga yan sa pinunta namin dito na magpapasalamat tayo sa pong may kapal sa lahat ng mga biyayang binigay niya po sa atin, sa lahat ng mga trials na ating nalampasan, malaki man o maliit, sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa buong mundo, hindi lang sa pamilya natin mga kalangga, no? Kundi sa buong mundo. Kaya taos puso po tayo magpasalamat po sa lahat ng mga kalangga at mga ka-insect po na sumusuporta po lagi sa amin. Nagmamahal po sa amin lahat mga kalangga. So ayan, no? Si Langga ay talagang singot, napakainit po ng mga panahon na yan mga kalangga, kahit umaga pa lang. Kaya pinagpawisan na tayo ng maraming singot mga kalangga, no? So pagpasensyahan nyo na. Ang importante ay hindi tayo pumunta dyan para magpaganda lang, kundi para magtirik ng kandila at magpasalamat sa ating may likha. Diba? Naghintay kami kay Insik dyan mga kalangga kasi pupunta na tayo ng merkado. Mga kalangga, punta tayo ng merkado. But before that, nagutom kaming tatlo mga kalangga, kaya napag-usapan namin na kain muna tayo, kumain muna kami mga kalangga. Yun yung napag-usapan namin. Yan, nag-order kami sa karinderya na dinaanan namin mga kalangga. Nag-order kami ng balbakwa na kanang panit bitaw sa baka, yung skin, beef skin na balbakwa mga kalangga. Meron din po tayo dyang ulo ng bangus at saka pansit. Yan lang po yung ulam natin, no? So, ayan, no? Kaming tatlo dyan ni Insik at ni Papa. Hindi po masyadong humarap si Papa sa camera kasi, ubusan na ng lugar. Kaya, ayan, medyo lang. Bino-voice over ko lang ito mga kalangga kasi nag-music dyan yung karinderya na kinainan namin. May music mga kalangga. Kaya, ayan, nag-voice over lang po tayo ngayon dyan. Yan. Then, nag-order din po na tayo ng tatlong royal mga kalangga. Kasi, yung royal mga kalangga, correct me if I'm wrong, yan po yung soft drinks na walang masyadong acid. Yan po yung pinapainom natin sa ating mga kabataan, no? At re-remember ko or natatandaan ko na nung mga bata pa kami, kapag may lagnat kami mga kalangga, doon lang kami nakakatikim ng royal kasi yan daw yung yung gamot sa may lagnat, kaya royal yung iniinom. Yan yung iniinom namin ngayon mga kalangga. Kasi mainit ang panahon, kung masyadong acidic, no? Ganyan. Sarap ng pansit nila mga kalangga, in fairness, nagustuhan ko yung pansit nila, pero sa panahon ngayon mga kalangga, no, talagang napakamahal na ng mga ulam, na mga tinitinda nilang ulam ba. Imagine na yung pansit na yan is 30, tapos kunti lang ba. Pero okay lang naman, at least nabusog tayo, no, at na satisfied naman ako sa lasa. At saka yung napakasarap na kanilang balbakwa. Mga kalangga, sarap ako sa balbakwa. Kasi namis-namis siya at yan ang maanghang-anghang ba. Sabi ni Insik, may peanut daw. May peanut kasi nakakain daw siya ng peanut. Saka yung ulo ng bangus mga kalangga. Ginawa nilang escabeche. Yun yung favorite ko talaga sa mga isda. Sa lahat ng isda, yung favorite ko yung bangus tsaka tulingan mga kalangga, no? Nagvo-voice over ako mga kalangga, no? Naglalaway din ako ay
Kasi natatandaan ko yung mga kinain namin doon ba. Simple lang yan mga kalangga pero masarap. Tsaka nagsalo-salo lang kami tatlo ni Papa tsaka ni Insik sa tatlong putahe ba. Kasi para matikman din namin yung lahat ng putahe mga kalangga. So yan, super kuan kami dyan no, napaka seryoso kasi gutom kami dyan mga kalangga. Hindi kami nag-breakfast pagkagaling namin sa bahay. Kasi nga, baka maabutan kami ng masyadong init ba. Kaya ayun, umalis kami ng medyo maaga-aga pa pero talagang mainit pa rin kahit maaga no, yung alis namin. Kaya ayun, nagutom kami, dyan na lang kami kumain mga kalangga. And naka-LL kami ngayon, kaya ayun, na kumain kami sa karinderya no. Balak po sana namin na magdala ng kanin pero minsan baka nakakahiyawan magdala ng kanin sa karinderya no. Kasi parang pag malaman ng may-ari ng karinderya ba no, parang nakuan sila bitaw, ma-offend sila, baka ma-offend sila. Pero yun naman yun sa akin mga kalangga. Baka. Kaya ayun, hindi lang kami nagdala ng kanin. Bumili lang kami dyan ng tigi-isang kanin mga kalangga. Sakto lang din sa amin yun mga kalangga, yung tigi-isang kanin. Nabusog na kami dyan. Pero ako, nakikita nyo po dyan, inubos ko talaga yung ulo mga kalangga. Kasi sayang din yun no. Yung ulo ng bangos, yan, kasali yan sa binili. Imagine 50 pesos yung ulo ng bangos na escabeche. Kaya ayun, inubos ko talaga yung ulo. Yung tinira ko na lang yung buto mga kalangga. Bahala kayo dyan. Bahala magtinginan kayo dyan. Basta importante na ubos yung ulam no. Tapos si Papa din yung umubos ng sabaw ng balbakwa. Kasi nagustuhan din niya mga kalangga. Yan, sa mga panahon na yan ay medyo nagkalaman-laman na ha. Medyo pa lang yan mga kalangga. Nagkalaman-laman na yung ating tiyan dyan. Yung ating budigahan no. So ayan mga kalangga, excited na din ako dyan kasi mamaya pupunta tayo ng merkado. Mili kami ng ulam mga kalangga, ng maulam. Like what I've said nga, naka-LL kami ngayon. Char! Meron pong blessing na dumating mga kalangga. Kaya ayun, nagpunta kami dyan and nagpasalamat. At bili na rin kami ng mauulam namin. Pero sa mga oras na yan mga kalangga, hinihintay pa namin si Insik. Andyan pa kami sa may merkado daan. Andyan pa kami sa harap ng aming kinainan. Kasi naubusan pala kami ng gasolina. Sus Ginoo. Kaya pala yung motor namin pumupugak-pugak na. Wala na pala yung gasolina. Si Insik naman, nakalimutan daw niyang magkarga ng gasolina mga kalangga. Imagine, napaka makalimutin na tao no. Bata pa naman, napakamalakalimutin kasi hindi siya nakapagkarga ng gasolina. Kaya ayun, naghanap siya ng gasolina. Tapos natawa ako kay Papa mga kalangga. Tinawag niya ako. Ano daw yung kumakaway-kaway dyan na yung yellow na kumakaway-kaway. Sabi ko sa kanya, Buddha yun, Buddha. Yun yung papaswerte bitaw sa kuan mga kalangga. Nakikita nyo po yan kahit sa mga sasakyan nga. Meron po yan. Natawa ko kay Papa kasi akala daw niya ano daw yung kinakawayan siya. Kaya ayun mga kalangga, dumating na si Insik dyan. And ayan, papasakay na tayo no. Kasi pupunta na tayo dyan sa merkado. Nakikita nyo po talagang napakainit na at hindi naman po masyadong ma-traffic pero talagang napakainit na talaga ng panahon. No, pasensya na po kayo sa pag-voice over ko mga kalangga. Talagang hindi pa tayo pro no sa larangan ng pag-voice over char. So yan, papunta na kami dyan sa merkado mga kalangga. So hindi na tayo dyan sobrang nainitan kasi kasi kanang mahangin na, nagdadrive na po kasi si Insik dyan mga kalangga. Kaya pinapakita ko lang po sa inyo yung flex ko lang po sa inyo yung yung view ng Makaas mga kalangga, Katmon. Ayun yung nadadaanan namin no, maraming beaches talaga dyan mga kalangga, maraming mga beaches, mga resorts, maraming mga mga kalangga, mga cottages dyan mga kalangga na kanang madadaanan mo mga kalangga. Kaya yan po mga kalangga, nakikita nyo yan yung mga bingkahan, yung mga delicacy dito sa Katmon mga kalangga ay bibingka. Kaya yun yung mga stall nila mga kalangga. And dumating na kami dito sa merkado mga kalangga. Before kami pumunta doon sa karnihan or sa mga ulam, binilhan ko muna si Insik ng tsinelas. Kasi kawawa naman to si Insik ba. Kasi yung tsinelas niya talaga pud na ba.
Tapos wala na talaga, kaya ayun, pinapili ko siya ng tsinelas na gusto niya. Pangarap niya kasi mga kalangga na magkaroon ng tsinelas na ganyan sandugo. Hindi yan ano ha, hindi yan totoong sandugo, fake lang yun, pero ayun, magandahan siya, kaya binili na ko na lang mga kalangga. Then papasok na tayo dyan sa merkado, no? Nakita niyo po dyan yung tiyan ni langga, oh. Yan. Namili tayo dyan mga kalangga ng mauulam natin mamayang gabi or mamaya pag uwi natin sa bahay, no? Yan, si Insik talaga pag nagdala ng camera, napakagulo at ano ba, kurog ba yan. Crab paste yung ano ko mga kalangga, crab paste, kaso lang mahal, 190 yung ano ba, yung kanyang garapon. Kaya umatras muna ako mga kalangga. Na-curious ako dun sa ano, seafoods na nakalagay sa plastic, yung sari-sari seafoods mga kalangga na niluto na for only 165 pesos. Diba? Ang daming isda dyan, no? May katambak, malaking nukos, pero napakamahal mga kalangga. Imagine, 300 pesos yung katambak per kilo. Sus, ginoo ko dolor. Yan, dyan ako na-amaze kasi dyan ako na-curious kasi parang masarap siyang tingnan kasi nilagay na siya ng ano ba, by supot bitaw, tapos iba't ibang klase na ng seafoods, may shrimp, meron tahong, basta iba't ibang klase ng seafoods yung nandyan mga kalangga for only 165 pesos. Kaya ayun, sabi ko kay Insik, bili tayo ng isa para sa lunch natin. Kaya umuo naman siya mga kalangga, nag-approve siya, tapos gusto din ni Papa. Kaya yun, bumili na lang din po kami mga kalangga, ano. Ayan. Hindi po talaga maalis yung mata ko sa crab paste mga kalangga, kasi masarap yung crab paste ba. Pero mahal, kaya next time na lang tayo bilhin yan kasi baka ma-high blood tayo sa presyo, no. So ayan, daming isda dyan mga kalangga. Gusto ko din po sana bumili ng isda, kaso may isda pa pala kami sa ref. Tapos yan, pumunta kami sa suki namin dito sa stall na to, yung unang stall talaga. Nakita namin na, kala ko karne ng baboy, sabi ni kuya, baka pala siya. Tapos sabi ni Papa, masarap daw yung sabawin, gawing bulalo. Kaya yun, gusto ni Papa ng baka, ng sabaw ng baka mga kalangga. Kaya yun, binili ko na lang yung 1 kilo mga kalangga for 300 pesos mga kalangga per kilo. Grabing mahal na talaga ng bilihin, no? Yan, masaya si Papa dyan mga kalangga kasi masarap daw talagang humigop ng bulalo na baka, yung bakang sinabawan. Kaya ayan, binili ko na lang po ng 1 kilo mga kalangga. Marami na yan para sa amin. Ayan, nagbayad na tayo mga kalangga, no? Grabing singot ko dyan. Uy, grabe yung pawis ko talaga dyan mga kalangga. Napakainit sa loob ng merkado mga kalangga, in fairness. Then bago tayo umalis ng merkado, bumili din po ako ng pangsahog ng bulalo. Kasi baka walang mabilhan doon sa sa amin. Then naisipan namin bago kami umuwi mga kalangga, nakakita mo kami ng ice cream, yung tiling-tiling man na ice cream ba na ano ba? By cone lang, yung tag 10 pesos yung cone. Napakainit din ng panahon, kaya ayun, naisipan din namin na kumain muna tayo ng ice cream. Uy, bago tayo umuwi. Tagdadalawa pa yung kay Insik, no? Napakatakaw nitong Insik ko, eh. Sige lang, eh. Para tumaba naman siya. Ayan, si Papa. Diyan kami nagtatambay mga kalangga sa merkado. May park kasi dyan sa harap ng gym. Napakalilim, napakalamig, napakasarap tambayan talaga mga kalangga. Kaya ayun, no? Napatambay ako dyan. Nalaman ko, dun ko palang nalaman, ang ganda pala dyan pag nagtatambay ka. Kasi may iba kasi dyan mga kalangga natutulog dyan. Kasi napakalamig talaga, napakadaming kahoy dyan. Kaya, ayun, napasarap tuloy yung kain namin ng ice cream, no? Feeling talaga nitong silanggoy. Feeling beautiful. Hindi naman beautiful. Ayan, nagpapakit pa na kumain ng ice cream, no? Tapos si Insik dun sa likod, ayan, seryoso kumain ng ice cream. Mga kalangga. Ayan. So, happy po tayo dyan mga kalangga, no? Kasi, ngayong araw na to, Sunday, nakagala tayo,
nakatirik tayo ng kandila, nakapagpasalamat tayo sa may kapal, at nakakita tayo ng ibang lugar, mga kalangga, hindi lang sa atin kasi minsan nakaka-bored talaga dito sa amin, minsan talaga kapag lalo na kapag wala ka talagang makikitang tao. Kaya si Papa talaga kung saan kami pupunta, si Papa isasama po talaga namin yan, kasi kawawa naman si Papa maiwan, no? Yan, kahit saan po talaga kami pumunta, isasama po talaga namin si Papa para makapamasyal din. Yan yung gym, mga kalangga, no? Yung green na pintura na sa likod ni Insike, yung gym. Yan, diba? May naglalaro ng basketball dyan sa mga oras na yan, mga kalangga, kaya maingay. Kaya yan, voice over ko na lang talaga lahat. So uwi na tayo. Thank you so much for watching.